Hello mga kachicha! I'm back! Mami Kaka here. So this time, I'm going to cook the tibok mais. So sa Kapampangan, yun ang tawag nila. Pero parang ano ito ang tawag doon, maha mais. This is actually inspired by yung, sa Pilipinas merong Kabalin restaurant in 1992, no? Na-inspired ako dun sa tibok mais na yun. So, sana ay makuha ko pa. Makuha ko pa yung kanyang lasa. Parang ano ito parang kapag tibok mais, gumagamit sila ng Carabao's milk. Carabao's milk, or ano, sandali kailangan natin simutin. Sayang. Sayang yung cream style oil. Ayan. So again, kapag nagluluto ka ng ganito, i-mix mo muna siya sa pot bago mo lalagyan ng apoy kapag na-mix mo na. Especially kasi kapag yung gumagamit ka ng coconut milk, ganun na. So, ayan, lagyan natin to. Usually, ang tibok mais, parang walang corn kernels. Pero, this time, lalagyan ko. Kasi mas gusto ng asawa ko yung meron siya na kakain na talagang butil-butil ng mais. So, again, yeah. Cornstarch. So, for 8 cups ng coconut milk, gagamit tayo ng 1 1/4 cup ng cornstarch. So, ito. So, samahan nyo ko sa pagluto ko muli ng tibok mais. It's been a long time. So, sa mga Kapampangan dyan, hindi po ako Kapampangan, pero kasi nasasarapan ako sa kanilang mga ano. And then, condensed milk. It should be 1 cup or 1 can of condensed milk. Tapos, lagyan na natin ng sugar. 1 cup. And then, lagyan natin ng pampano. I-mix ko muna. Sabi nga nila, lagi ko naririnig doon, mekos ba yun? Yun ang lagi ko naririnig ngayon doon sa mga nagluluto. Mekos, ang ganyan. Yeah, so, luin muna natin. Mix. I-stir lang natin ng stir hanggang sa ma-dissolve yung cornstarch doon sa coconut milk. Ma-incorporate ng gusto. Pagkatapos nun, kasi pagka tibok mais, kulay dilaw. So, kailangan patakan mo siya ng food coloring. Yellow food coloring. Merong naiwan yung aking anak na food coloring isang box. Iba-ibang kulay. So, sabi ko, mabuti naman. Kasi yung aking yellow color dun ay may flavor na langkaba. So, ilang patak lang. Yan. Ganyan lang. Oh, it's oil base, Yan. Pwede na siguro yan. Ganyan. Tapos, sabi ko nga, naglalagay po ako ng salt. Kasi nakaka-enhancer din ang salt. Pero konti lang. At saka yun nga, nagbibigay siya yung balanse para sa flavor, sa taste ng niluluto niyo. And also, parang hindi talaga siya yung matamis na matamis. So, lalagyan mo siya ng konti lang. Kapatak na and then again, sabi ko nga, kapag tikman mo muna. Para may a-adjust mo pa kung sakaling masyadong matamis. That's nice. That's nice. Yeah. So, ready na po. Pwede na natin buksan ang kalan. So, again, dito lang siya sa medium
So, pwede na number 5, number 6. Yan, haluin lang ng haluin. Ito po ay mabilis maluto, kaya dapat halo ko lang po kayo ng halo. Kasi mabilis siyang magluto, lalo't may cornstarch. So, madaling mag-thicken. Yep. Ganun lang po kasimple ang tibok mais. Ang tinatawag na maha mais. Yan. Kung nakukulangan po kayo sa coloring, yung sa kulay niya na dilaw, pwede pa naman patakan. Pero kung gusto niyo na ganyan lang, ayaw niyo na masyado na makulang. Or, usually parang ma-achieve mo yung egg yolk color, lagyan mo ng parang orange. Instead na yellow, orange. No? Kaya lang maano yung akin mo. So, lagyan ko pa siya para talagang magmukhang siya. Para dilaw. Yan. So, halo lang tayo ng halo hanggang sa maluto ang ating tibok mais. So again, ito po ay inspired sa Kabalan Restaurant. Natutunan ko po ito in the year 1992 nung ako po ay ma-attend pa ng mga cooking demo, cooking session, nung araw, nung bata-bata pa ako. Mahilig po talaga akong umattend ng mga cooking demo, mga libre lang. Mga libre lang ba? Walang bayad. Kaya talagang tsatsagain mo yun. Lagi mong aabangan sa mga magazines or sa dyaryo, no, kung tabloid or dyaryo, kung saan merong mga cooking demo, cooking lesson na libre lang. Nung araw, lagi akong ma-attend sa Ajinomoto cooking show, cooking demo, sa sa Del Monte. Dati wala pang Del Monte, Kitchenomics na Del Monte Club, gano'n. Pure Foods, lagi rin ako. Sweet and yung RFM na ma-attend din ako din. Ang mga barkada ko nung araw, mga matatanda. Kumbaga, yung edad ko ngayon, sa edad ko dati na 19 years old, 20 years old, ang mga kabarkada ko yung mga 50 na o may git pa. Mga nanay-nanay ko na. Yun ang mga kasakasama ko. Hindi pa uso ang cellphone noon. Wala pang cellphone actually. So, landline lang. At saka, yun nga, kailangan matyaga kang tumingin-tingin kung nasan yung sa dyaryo, sa mga magazines, kung nasan yung may mga cooking demo, cooking session na may libre. Yan, ganyan lang siya hanggang sa maluto. Ganyan lang po. So hanggang sa muli. Pag okay na po to at ilalagay ko na sa hulmahan, dun sa aking serving ayan, kukunan ko na lang po ulit. So, salamat. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe kay Simply Kakay. Nag-umpisa pa lang po ako sa aking pagbablog. Sana po nagugustuhan mo ang aking vlogging. Yan. Hintayin lang po natin. So, bye for now.